What's up sa inyo mga kano? For today's video, eto, pwede na nating i-release yung ipaparapol natin this coming Christmas mga kalapatid. Ano? Etong nag-iisang anak ni leader na slate. Gawa ng na-testing na natin tong leader natin, tong leader line natin. Actually, meron tayo isang ngayon na panlaban, yung first clutch nila. Slate din yung kulay. Nandun na sa plier slope natin. Yun yung mga huling tinitraining natin sa trapdoor. Pero ito nga sumunod na clutch, maliban doon sa nililimliman nila mga kalapatid, is ipaparapol natin. So anytime this coming December, pwede na natin iparapol to mga kalapatid. Ano? Gawa ng, kasi kapag nagparapol tayo ng mga last week or malapit na mag-Christmas, baka magkasabay-sabay yung mga magpaparapol ng mga kalapate. Lalong-lalo na syempre iba nating mga idol sa pagkakalapate, saka yung mga nagbablog natin, mga tropa na nagkakalapate. Possible yan, meron silang mga ipaparapol, yung mga ipapag-gift bird. So ito na nga yung una nating pamimigay. So nag-iisang second clutch na anak nila leader, saka itong pure natin na Victor Fabry na hen. So crossbreed siya, pwedeng ipanlaban mga kalapatids. So napakagandang kalapati nito. Ang ring band nito mga kalapatids is PHA na commercial ring 2024 013448 mga kalapatids. So ang gender pa tong ibon, hindi ko alam kung kak, pero possible hen siya. Ayan o. So, medyo malikot lang, ayusin lang natin para medyo maganda yung kuha. So ang slate na kulay, para siyang abuhen na blue bar, kasi meron pa rin naman siyang bar dito. Kaya lang medyo maano yung kulay niya. So parang abuhen. So kagandahan lang sa mga slate na kulay, kung titingnan nyo sa buntot nila, talagang kitang kita yung guhit dito mga kalapatid. So yung markings, yan yung markings ng mga slate. Ayan, pag binukan nila yan, ayan, makikita nyo talaga yung guhit dito. Unlike sa blue bar, yung naghahalo yung pagka-light ng color dito, saka yung pagka-black dito sa may dulo ng buntot, so halos hindi mo makikita yung talagang lining. So itong mga slate na kulay, meron mga kalapatids, ano? Saka yung pagka-bar niya, medyo mapusyaw na. So ang gandang ibon nito mga kalapatids. Ito po yung anak ni leader. Sa mga nanghihingi ng update nung kay leader, so ang tagal na natin siya hindi na content, walang update. Siguro mga almost 2 years na rin. Eto naglilimlim Pero ayoko sana siyang istorben kasi ngayong mga oras kak yung naglilimlim. So pansin nyo mga kalapatids, kapag may oras talaga na kak yung naglilimlim, meron din yung oras na hen yung naglilimlim. Ito si leader, sisilipin natin kung nagbago yung katawan after how many years mga kalapatids. Ano na, nandito siya sa loft natin. So syempre si leader, kung napanood nyo naman yung mga dating vlog natin, siya yung una-una nating naging flyer mga kalapatids. O di naman sa first talagang nailabas na flyer natin, pero siya yung unang naipanalo natin na na-breed ko. Gaganda ng katawan. Ilang baka umiipot, matik to, baka umiipot to kapag tinanggal mo sa ugat. Possible umiipot yung ganito Pansin nyo, pero ito siya, medyo may pagkaborgan siya ng konti, lalo sa mata. Ganda ng katawan niya mga kalapatids. Kaya lang parang palugon na Pero yung katawan niya talagang maskulado pa rin. So ito na po si leader, may mga kuntil-kuntil na konti. Ayan, tingnan nyo, para na siyang may sungay. Astig. Kalapatids, so kayo ko lang di napansin. May sungay na si leader, Diyos may marimar na yan. Ito yung arte sa leader natin. Napakaganda pa rin ng eye sign. Pero makita nyo yung talukap ng mata niya, medyo nagkakaroon na ng mga burutong-burutong. Ayan, syempre sa edad na rin niya mga kalapatids. Pero syempre still pogi pa rin yung leader line natin. Until now, breeder pa rin natin siya mga kalapatids. Pero dito lang natin siya ulit na i-breed. Hindi ko siya na-breed ng almost 1 year. So, dati kasi nabibreed ko siya, tapos babalkasin din natin agad-agad. Alright? Yan Simula kasi nung namatay yung nanay niya sa atin, so hindi ko na siya na-breed. Kasi nga, ini-inbreed natin siya sa nanay niya. Kaya naganap muna tayo ng maganda talaga magiging kapares ni leader mga kalapatid. So ito yung unang-unang ibon, at until now may mga nagtatanong pa rin na dati may bumibili, ngayon nagtatanong na lang. So hindi ko pa rin siya talaga i-out mga kalapatid. Hanggang sa mamatay na lang siya dito sa atin. Ang gaganda, di ko halos mawakan Napakaganda ng katawan na ito. Ayan, kondisyon na kondisyon yung ibon mga kalapatids. Ito may sungay na siya. Ayan, lalapit natin konti. Ayan
Nagkaroon ng sungay mga kalapatids. Oh. Sa katandaan siguro kapag tumagal pa ng almost mga ilang taon pa, di ko alam kung lalaki pa yung sungay niya na yan. Ang matindi lang, parang palong mga kalapatids ng manok. Oh, ayan oh. Kasi nga tayong tayo, tsaka medyo patulis pa. So babalik na natin mga kalapatids. Naglilimlim kasi itong ibon na to. Yun. So hindi lang doon nagtatapos yung ipaparapol natin. Sabi ko nga sa inyo, 3 ibon paparapol natin this coming December. Siguro mga first week kung kakayanin natin, paparapol na natin. Para sa mga solid na sumusuporta pa rin sa atin, syempre. 'Di ba? Dahil sa suportan, tiwala sa panonood ninyo, sa pagpapasaya ko, kung napapasaya ko pa kayo mga kalapatids, gawa nga ng medyo busy na talaga tayo, nag-iiba na. Pero syempre, as still, hindi natin mawawala yung pag-aalaga ng kalapati at pag-entertain, pag-motivate sa mga bata, malayo sila sa masamang gawain, mga ganun. So dito, meron pa tayo dito 2. So pang malakasan dito mga kalapatids, kasi parehas both parents nila talagang producer. Yung una-una na nga dyan, yung hen, nagaling kay Idol Richard Caparas, Buster Line. O, diba? Mga kalapatids. Tapos, itong isa direct din kay Idol Guevara. Multiple pooling winner nilang ibon, mga kalapatids. Kilala nyo na kung sino yon, hindi ko na kailangan banggitin. So, 2 yung paparapol natin dito, mag-nestmate. Unahin na natin itong cock. Ito, possible cock talaga to kasi medyo mas bulky siya tingnan kaysa rin sa isa. So, ito black check. Nagmana sa nanay. Ganon din yung singsay PHA na 2024. So, ayan, nakita nyo mga kalabas, medyo talagang healthy talaga. So, hindi kasi natin napapabayaan. Although kahit di tayo nakapag-vlog everyday, hindi ko naman ninahayaan na everyday, hindi sila makakain. Talagang everyday, tinututukan ko yung pagkain nila. So, ito yung una, kakto mga kalapatids. By first week siguro ng December, pwede na pwede natin sila iparapol, saktong-sakto, kumakain na rin sila. Diba? Ito yung isa mga kalapatids. Etong isa medyo may iba ng kulay ng konti. So, black checkered din siya, pero white flight. Ayan, makita natin mga kalapatids. Oops, medyo against the light. Ayan, puti yung pakpak. Dito sa kabilang side, puti pa din, pero merong mga suksok ng itim. Yun. So, ito yung possible na hen. Ay, napakalaki din mga kalapatids. So, maganda yung breeding natin. Hindi pa rin natin sila napapabayaan kahit na nasa 3rd clutch na yung mga ibon natin. So far, so good pa naman mga kalapatids. Abangan nyo to, 3 ibon, paparapol natin. So, sa mga sumusuporta, comment lang kayo dyan sa baba. Siguro mamimili na lang ako siguro ng deserving talaga maging manalo. Kasi hindi ko na maharap yung gagawa pa tayo, lilista-lista natin isa-isa. So talagang iba na mga kalapatid. Siyempre sabi ko sa inyo, may bibi na tayo. So nakapokus talaga ako dun mga kalapatid. Siyempre secondary lang naman tong kalapatid. Siyempre unahin pa natin yung pamilya natin. Kaya dito ko na natapusin yung video natin mga kalapatid. Abangan nyo paparapol natin. Hopefully magustuhan nyo tong mga ibon na pamimigay ko. At sana mag-produce or alagaan nyo mabuti mga kalapatid sa mga makakatanggap nitong ibon na to. So 3. Titingnan ko pa kung madadagdagan natin para mas masaya mga kalapatids. Maraming salamat. Huwag kalimutan subscribe channel ko, Pigeon TV. Click po ba ito? Maraming tayo mga video everyday para everyday. Okay, maraming salamat sa panonood tayo flying. Ingat, advance Merry Christmas mga kalapatids.